pasensya na po kayo at medyo maulan po, na-late po ako. Sa ating pong pagsisimula, mga kapatid, buksan po natin ating mga Bible sa Matthew chapter 26. Basahin po natin yung verse 41. Matthew chapter 26 verse 41 po. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sa Tagalog po, sabi kayo mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang spirito sa katotohanan ay may ibig, tatapwat mahina ang laman. Ang title po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay Recognizing and Resisting Sin. So tayo po may dalawang part. Ngayon po ang ating tatalakay na yung part 1, yung allurements and temptations. So bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat muli, aming Ama, sa pagkakataon pong ito na kami po ay muli ninyong tinipon dito sa dakong ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Aming Diyos, palagi niyo po kaming paalalahanan kung gaano kami kapalad na kami ay inyong idinagdag dito sa iglesyang ito, sa inyong tunay na simbahan dito po sa San Pablo City. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang isang linggo pong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong pag-iingat sa amin, sa inyong pong paggabay, at sa pagpo-provide niyo po ng aming mga pangangailangan. Marami din po salamat, aming Diyos, sa palaging paglalagay ng desires sa aming mga puso upang kami po ay mag-aral ng inyong mga salita, kami po yung makapanalangin, kami po yung ma-preserve nyo, Panginoon, sa tamang pamumuhay ng isang Kristiyano. Aming Diyos, ngayon pong umaga, amin din po inaalala ang aming mga kasalanang nagawa. Kami po ay inyong patawarin. Kami po ay palagi niyong tulungan upang mapagtagumpayan po namin ang aming mga laman, upang aming mapagtagumpayan ang mga tukso po ng kaaway at ang aming mga pita, aming Diyos. Nawa po ay palagi niyo kaming samahan at gabayan. Aming Diyos, ngayon pong umaga ay aming tatalakayin ang patungkol po dito sa mga allurements and temptation po ng kasalanan. Aming Diyos, nawa po ay inyong loobin na ito ay maging pagpapala sa bawat isa, sa mga kapatiran, at gayon din po sa mga tagapakinig. Nawa po ay magsilbi itong aral, maging equip kami, aming Diyos. At kung may makita man po kami na ganito sa aming mga sarili, nawa po ay tulungan niyo po kami na makapagsisi, aming Diyos, at ito po ay aming mapagtagumpayan sa pamamagitan po lamang yan ng inyong mabuting biyaya, aming Diyos, na inyong pinagkakulog po sa inyong mga anak. Hindi po, aming Diyos, ngayong po umaga, nawa po ay kayo ang mapapurihan, mapasalamatan, kayo po ang maitaas. Po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ang title po muli ng ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay yung Recognizing and Resisting Sin. Ano po? So sa part 1 po ay ang ating pong focus ay yung allurements and temptations. So makikita po natin yung pagkakaiba ng dalawang yun. Ano po? So sa ating pong pasimula, yung context po ng ating teksto ngayong umaga, ito po ay sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang tatlong alagad, ano po, na pinili para isama habang siya ay mananalangin po doon sa Gethsemane. Ano po? Gethsemane.
Tapos ay nakita po niya na mga tulog naman. Ano po? So alamin po muna natin ang context. Ano po? So basahin po natin yung mga naunang talata. Simulan po natin dun sa verse 36. So sabi po dito sa verse 36, then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit here while I go and pray yonder. So, sabi po dyan sa verse 36, nasaan po sila? Sila ay nasa Gethsemane, At sino po ang kanyang mga kasama na ating Panginoong Jesus? Ang kasama po ay ang kanyang mga disciples. Ano po? So, verse 37, tuloy po natin. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very, sabi po dito ay heavy or depressed, sa ibang salin. So, ang ginawa po natin Panginoong Jesus ay pumili ng tatlong isasama, pumili po ng tatlo ang Panginoong Jesus mula dun sa kanyang mga kasamang disciples. So, yun po ay si Peter, si Pedro, tapos sino pa? Sabi po dyan ay yung the two sons of Zebedee, which is, si James and John. So, ang Panginoong Jesus po ay, sabi po dyan sa talata, ay sorrowful and very heavy. Very depressed. Kumbaga, sa ibang salin. Sabi, nagpasimula siyang namanglaw at ng lumong totoo. Yan. So, tuloy pa po natin ang basa sa verse 38. Sabi po dito, then said he unto them, my soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. So, sabi po dyan sa verse 38, sa Tagalog ay, namamanglaw ng lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan. Sabi niya po dun sa tatlo. So, my soul is exceedingly sorrowful. And then, sabi pa niya, mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. Yan, tarry here and watch with me. And then, sa verse 39 po, yan po atin pong inaalam po anong nangyari yung teksto po. Verse 39, ang sabi, and he went a little further and fell on his face and prayed. So, dito nanalangin na ang Panginoon, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Sabi po dyan sa Tagalog ay, at lumakad siya sa dako paroon at siya ay nagpatira pa at nanalangin. So ito yung prayer na ating Panginoon sa Tagalog. Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yan. So alam kasi natin Panginoong Jesus yung kanyang daranasin sa napaghihirap dun sa krus ng Kalbaryo. Yan. Pero ang sabi niya sa kanyang panalangin ay wag yung kanyang ibig ang mangyari kundi yung ibig pa rin ng Ama, yung kalooban ng Ama. Yan. Kaya siya ay namanglaw at ng lumo. Sabi sa verse 37 kaya pala siya namamanglaw. Yan. So dito naman po sa verse 40, dito na niya makikita yung tulog. So basahin natin. And he cometh unto the disciples and findeth them asleep. And he said unto Peter, what could you not watch with me 1 hour? So sabi diyan, dito nakita ng Panginoong Jesus yung tatlo na isinama niya, na pinili niya. Yung mga tulog na. Ano pang sabi ng Panginoon doon sa tatlo? Sabi niya dun sa mga naunang talata, tarry here. Sabi, mga tira kayo at makipagpuyat sa akin. Pero nakita ng Panginoon ay mga tulog na. Yung si Peter, si James at si John. And then, kaya ito na yung sinabi niya dito sa verse 41. Ito yung ating texto. Watch and pray that ye enter not into the temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, yan. Kaya dito sa verse 41, yan ang sinabi niya dun sa tatlo. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman.
So, let's focus mga kapatid dun sa sinabi ng ating Panginoon, dun sa tatlo, ating Panginoong Jesus. Yung the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, parang kung i-apply natin yan sa ating sarili, willing naman tayo, na maglingkod o sumunod sa Panginoon. Pero yung ating flesh, yan yung ating weakness, bilang mga mananampalataya, tayo ay nandito pa sa lupa, tayo nasa laman pa, lagi nating alalahanin yung sinabi niya ng ating Panginoon, na the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, hindi pinili ng Panginoong Jesus yung tatlo dahil yun yung doon sa mga disciples niya, yung pinakamahihina ang pananampalataya. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Na yung pinili niya yung tatlong hindi talaga nananampalataya sa kanya. Kaya nung nakita niya, itulog na. Hindi, alam natin na talagang nananampalataya yung tatlo. Matindi ang kanilang paniniwala o pananampalataya sa Panginoong Jesus. So actually, yung tatlong yun pa nga ay nagpahayag na kakayanin nila ang mga pagsubok sa kanilang pananampalataya. Sinigurado pa nila na kaya daw nila. Pero dito sa nabasa natin ito dito sa Matthew chapter 26 sa verse 41 o 40, nakita natin tulog sila nakatulog. So yun yung the spirit indeed is willing. So sila ay malalakas ang pananampalataya pero the flesh is weak. So, nag-manifest pa rin yung kanilang weakness, which is the flesh. So, hindi naman natin sinasabi na mahina ang pananampalataya ng tatlo. Kumbaga, bilang tagasunod ng Panginoong Jesus, nandiyan pa rin yung flesh Kaya dapat tayo ay palaging mag-ingat. Tingnan nating mga sarili, baka napapagaya tayo sa kanila. Yan. So, tingnan muna natin yung two sons of Zebedee, bilang patunay na itong isinama ng Panginoon, si James at si John, ay sinasabing kaya daw nila kung ano mang pagsubok, So, ito. Punta tayo sa Matthew chapter 20. Pakita muna natin, bilang patotoo from the scriptures, na yung tatlong yun, talagang inassure nila sa Panginoon na kaya nila, hindi sila magpe-fail, Kumbaga talagang spirit is willing, indeed is willing. So, sa Matthew chapter 20, sa verse 20 to 22, yan, basahin natin. Matthew chapter 20, verses 20 to 22. Ito yung tungkol kay James and John. Yan. Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. 21. And he said unto her, What wilt thou? She said unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on the right hand, and the other on the left, in thy kingdom. So mayroon silang gusto, gusto nilang umupo sa kaliwa at sa kanan, And 22. But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? Yan. So ito yung ipinanalangin kanina, natin Panginoon, yung tungkol dito sa cup, yung kanyang paghihirap. Anong sagot nung dalawa, ni James at ni Zebedee? Ni James at ni John, yung anak ni Zebedee. They said unto him, We are able. Makita nyo, the spirit indeed is willing. Willing sila na sila nang iinom daw ng cup, bagamat hindi nila talaga na papagtanto pa yung ibig sabihin doon ng Panginoon. Pero makita natin dito, yung willingness nila, the spirit indeed is willing. Pero nung nakita natin, sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 26, tulog. Pagpupuyat pa lang ang ni-request ng Panginoon, doon kay James at Zebedee, tsaka kay Peter, kay James at kay John, dun sa two sons of Zebedee, tsaka kay Peter, pero nakatulog, lumabas yung kanilang, nagmanifest yung kanilang weakness, kasi nga nasa flesh pa. Yan, sabi nila sa verse 22, we are able, kaya daw nila. Yan. So dito, tingnan natin yung nito, yung
ka-cross reference nito. No, yung sa Mark. Dito makikita natin yung word for word na sinabi na James and John talaga. Ito naman yung sa perspective ni Mark. Dito kasi sa Matthew, kasama yung ina, inabanggit. Ano? So dito sa Mark chapter 10. Gusto ko lang ipakita sa inyo, ano, mga kapatid, na talagang sinisigurado nila na kaya daw nila. The Spirit indeed is willing. So ito. Sa verse 35. Matthew chapter 10, verse 35. Dito mababasa na natin kung sino yung two sons of Zebedee. Yan. And James and John, the sons of Zebedee, yun, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatever we shall desire. 36. And he said unto them, What would ye that I should do for you? So yan, kung yun pa rin yung sinabi nila, gusto nilang maupo. Sa verse 37, sa right hand, and the other on the left hand, ano sabi. And then dito talon tayo dito sa verse 39. O sige, tuloy natin sa verse 38. But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask. Yan, so same ito dun sa binasa natin sa Matthew, ano. Can ye drink of the cup that I drink of the and be baptized with the baptism that I am baptized with? So ano sagot ni James and John sa verse 39? And they said unto him, We can. Yan, ano, we can daw. The Spirit indeed is willing. Kaya daw nila. So same ng sagot. Yung dalawa, si James at si John, nabasa natin yung proof sa Bible, sa scriptures, na sila ay talagang mananampalataya ng Panginoong Hesus, mga tunay na disciples na nagpahayag na we are able, we can, kaya daw nila Pero yung 1 hour lang ang hiningi ng Panginoon, ayun, tulog yung dalawa The Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, hindi nila kinaya yung weakness ng kanilang flesh, nakakatulog sila. So si Pedro naman, ang ating tingnan, mga kapatid. At ipakita din natin dito na sinigurado din ni Pedro ni Peter na hindi siya magfe-fail. Willing na willing siya, the Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So balik tayo dito sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. Ang basahin naman natin ay yung verse 33 hanggang 35. Yan, ito patungkol naman kay Peter. So alam na natin dito, sinabi na dito ng Panginoon na siya ay ipagkakaila. So verse 33. Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Ano ito? Ayan. 34, Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night before the cock crows, thou shalt deny me thrice. So, sabi sa verse 33, kung ang lahat sabi daw ni Pedro, kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako kailanman hindi magdaramdam. Sa verse 34, sinabi naman ng Panginoon kay Peter, sa gabing ito, bago tumilaw ang manok, ay ikakaila mo ko na maikatlo. Yan. Verse 35, Peter said unto him, Though I should die with thee, yet I will not deny thee. Likewise also said all the disciples. So sabi ni Peter, sinigurado sa Panginoong Hesus, kahit ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila. So, talagang willing the Spirit indeed is willing. Pero alam naman natin ang nangyari. So nakasulat naman sa Bible na ipinagkailangan ni Peter ang Panginoong Hesus ng 3 beses. So nagmanifest pa rin yung kanyang weakness, which is the flesh. So nakita natin yung tatlo, si James, si John at si Peter, talagang nagbigay sila ng kapahayagan na sila ay mga tunay na mananampalataya, sinigurado nila na kaya daw nila. Pero again, bilang mananampalataya, dapat maging maingat tayo dahil willing man tayo,
tayo ay nasa laman pa rin. So may weakness pa rin tayo, ano. So dito sa ating introduction, mga kapatid, ano, gusto ko po munang maunawaan natin ngayon bilang mga mananampalataya at member ng simbahan ng ating Panginoon. Habang tayo ay nandito pa sa lupa, hindi porket willing na willing tayo, ano, ay alalahanin natin na may weakness pa rin tayo. So, ang tatalakayin natin ngayon ay yung allurements and temptations. Yan. So, makikita natin dito sa context ng ating teksto, yung mensahe nga na the spirit is willing but the flesh is weak. So, nabasa naman natin, kahit pa si Peter, James, si John, mga apostol yan, ano, ay nagkaroon din naman ng kahinaan. So tulad natin na tayo ay nasa katawang lupa pa, nakakaranas din tayo ng mga masasabi natin na failure sa ating buhay mananampalataya. Ano? Pero dahil nga tayo ay nasa katawang lupa pa, palagi nating tandaan na may weakness pa rin tayo, ano. Kaya may advice o payo ang ating Panginoong Hesus, ano, sabi dito sa ating teksto sa Matthew 41 verse 26. So ito yung in-advise niya, ano, dun sa tatlo. So ito din, para applicable din ito sa ating lahat. So ano daw? Kayo'y mga puyat at magsipanalangin. Yun pala kailangan gawin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Yan. Yan yung sinabi niya sa verse 41, ano? Watch and pray that ye enter not into temptation. So, may kailangan pala tayong gawin. So, kaya ang title nga ng ating mensahe ngayon, umaga, ay recognizing and resisting sin. So, paano mare-recognize? Magpuyat at magsipanalangin, ano? And i-resist dapat. Yan. Upang wag tayong magsipasok sa tukso. Yan. So, magpuyat o watch, meaning ay be on your guard, ano? Pag tayo ay laging on guard, tayo ay aware sa ating sarili, ano, ma-recognize natin ang sin, ano, mga kapatid. Together with prayer, syempre, seek help from God, ano, by supplication. So, watch and pray so we can recognize sin. And after recognizing sin, ano, pag alam na natin kasalanan yan, we must resist sin. So, maaring may magsabi, madali lang namang ma-recognize ang sin. Ano, kayang-kaya ko yang ma-recognize. So, ang lalabas niyan para kang si James and John, ano, we are able, we can recognize sin. So, wag tayong maging kumpiyansa, ano, kagaya ni James and John, ano, na kaya daw inumin yung saro ng Panginoon. At huwag tayong maging kampante kagaya ni Peter during that time, ano, na sinabing hindi niya ipagkakailangan ng Panginoon. So, ang kailangan natin to recognize and resist sin ay, syempre, knowledge and wisdom from God. Yan. Kaya nga sabi na ating teksto, watch and pray, yan, that ye may not enter into temptation. Yan. Huwag tayong maging palagay, ano, mga kapatid, o kampante sa ating sarili, na madali nating mare-recognize ang sin. Kaya madali lang itong mare-resist, ano. So, ano yan? Baka dinadaya ka na ng puso mo, ano. Alalahanin natin, ang puso natin ay talagang mandaraya. So, saan natin mababasa yun? Sa Jeremiah 17:9, ano, nabanggit doon, the heart is deceitful above all things. So, baka mamaya dinadaya ka na ng puso mo. Akala mo hindi mo na-recognize na kasalanan pala yun, tapos ginagawa mo, ano. So, mag-ingat tayo. Watch and pray that we enter not into temptation. At isa pa, ang kalaban ay, syempre, sabi natin, kayang-kaya natin, alalahanin natin, ang kalaban ay parang leon, ano, na umaaligid. Basahin nga natin yun sa 1 Peter. So, huwag tayong pakampante, no? Chapter 5. 1 Peter chapter 5 sa verse 8. Yan, sabi sa English, ano, 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion,
walk it about, seeking whom he may devour. Ano? Sa Tagalog, kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. So yun din, ano ang advice, mapagpuyat. Literal ba yung magpupuyat? O wala nang tulugan? Hindi po yun. So ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. So, kaya nga watch and pray, no, sabi ng Panginoon. So wag tayo maging kampante mga kapatid, no, dahil sinasabi natin na tayo ay nasa tamang simbahan, tamang ating mga doktrina, tapos hindi naman nagpipigil, no, sa sarili. And be sober, tapos hindi naman nag-iingat. Kaya nga be watchful, be vigilant, no, mga kapatid. Pray for heavenly wisdom, ano, mga kapatid, tsaka guidance ng ating Panginoon. So dito sa ating mensahe na recognizing and resisting sin, so una natin bigyan ng pansin yung dalawang aspects, kumbaga, ano, ng kasalanan, no. Maaring ma-overlook kasi natin ito sa sobrang confident na natin, sobrang kampante na natin, o pwede rin namang sa sobrang tamad na natin, ano, napapabayaan na natin ang pananalangin, pagbabasa at pagbubulay-bulay. Maaring ma-overlook natin itong mga to. Ano? Again, ang knowledge at wisdom na kailangan natin dito ay hindi yung logical lang, ano, from God, ano, to recognize and resist sin. So pag-usapan muna natin mga kapatid at pag-aralan yung pagkakaiba ng allurements and temptation, ano. Hopefully mga kapatid, after natin itong matalakay ay magkaroon tayo ng bagong mata, ano, para mas ma-identify natin, ma-recognize natin ang mga bagay-bagay, no, sa ating paligid. New eye and new perspective, kumbaga. So ito ating unang punto. Nawa ay loobin ng Panginoon, ano, na ang mensaheng ito ay magkaroon ng spiritual maturity, ano, sa atin. Mag-i-equip tayo. So ating unang point ay allurements and temptation. So ano ba yung pagkakaiba noon? Kasi parang pag tinignan mo sa dictionary, isa yun, magka-synonyms, ano. So tingnan muna natin yung allurements allurements and temptations. So allurement. Ano ba yung allurement? So sabi sa Tagalog yun ay pang-akit. So sabi sa definition, is a noun that means the power to attract or entice someone through charm or fascination. Sabi pa dito, refers to something that entices, draws in, or fascinates, often with a sense of charm or appeal. Yan. So, ang allurement daw ay, the term suggests a positive or neutral allure. So, without necessarily implying moral conflict. So, pag pala allurement, sa pagtiningnan mo on the spot, mukha namang walang masama. No? Para bang naaakit kang gawin. Nasabi nga, the term suggests a positive or neutral allure without necessarily implying moral conflict. So, pag allurement, pag tiningnan mo, mukhang wala nang masama. So, ang ating pag-uusapan ay yung allurements of sin. So may ganong tayong maaring ma-overlook, ano, yung allurements of sin. Yan. So pag daw ang definition ng allurement, pag tiningnan mo on the spot ay mukha namang walang masama. Yun. So yun yun. So temptation. So ito, pag temptation, ano na agad, negative agad, ano. Mga tukso sa Tagalog, tukso, temptation. The desire to do something, especially something wrong or unwise. So yun yung definition niya, ano, refers to the desire to do something, often something wrong, unwise, or against one's better judgment. It implies a moral or ethical dilemma. So pag temptation, tukso sa Tagalog, it always implies negative or sin. So obvious, ano, kapag katukso, easy to spot. Kumbaga, ay tukso yan, so kasalanan yan. So again, sabi natin, mayroong kasalanan na may allurements yan, na pag tiningnan natin ay mukhang wala namang masama. So yan yung ating tatalakayin ngayon, ano. Kaya nga din pagka yung tukso naman,
automatic pag sinabing tukso, kasalanan yan, tukso eh. Kaya nga may awitin na yung yung tukso. Kay Rami ng winasak na tahanan na yun, ganun. Yung kay Eva Eugenio. So, tukso. So, kasalanan. Pero hindi natin, na-overlook natin minsan yung allurements. Pag yun ang nakita natin, yung kanyang pang-engganyo, so maaaring mabulag tayo, no? Hindi natin na-recognize na kasalanan. So, allurements can conceal sin. And when sin is concealed, so pag tiningnan mo, na mukha namang walang masama, kahit pa isang mananampalataya na wala namang heavenly wisdom and knowledge, pag nakita mukha namang walang masama, then you are tempted to do it. So, gagawin mo na. Kasi nga, tiningnan mo, wala namang masama eh. So, gagawin mo na. So, na-tempt ka na ng kaaway. Hindi mo na na-recognize. So, nag-fail ka dun sa sinabi ng Panginoon, watch and pray. So, hindi ka naging alert. Hindi ka nag-watch. Hindi kasi nagpe-pray. So, you are tempted. Yan. You fail to recognize and resist sin. Yan. Basahin nga natin itong James 1, verse 14 and 15. Ito, related ito, itong babasahin natin. James chapter 1, sa verse 14 and 15. Makikita nyo dito yung temptation, tsaka yung allurement. James 1, verse 14, sabi dito, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Yan. Sa Tagalog, kundi ang bawat tao ay natutukso. So, temptations. Pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yun, allurement yun. Nahihila ng sariling masamang pita. So, hindi mo nakita, yun, na-tempt ka. So, ano mangyayari? Verse 15, then when lust had conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Sabi sa Tagalog, kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nangyayari, nanganganak ng kasalanan. So, nagkaroon ka na ng sin. At ang kasalanan, pagka inalagaan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. So, yan, hindi mo na-recognize, na-tempt ka, nag-fail ka to recognize. So, hindi mo na resist yung sin. Ganun ang mangyayari sa inyo. Sabi sa verse 14, ang bawat tao ay natutukso. So, that is temptation. Pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. So, di ba ang allurement ay yung pag daw tiningnan ay kaaya-aya, something that is enticing, charming, or fascinating. So, yun. Ginagawa, nakikita din yun sa kasalanan. May ganun ding attribute, na maaaring i-present sa iyo ng kaaway. So, pag na-amaze ka, ay, mukha namang walang masama. Maganda pa nga ang resulta sa aking palagay. So, yan. Dumepende ka sa iyong sariling desisyon, Hindi ka na nagbabasa ng Biblia, Dapat ang lagi nating pamantayan ay Bible, para maiwasan natin yan. So, tingnan natin, mga kapatid, sa scripture, yung isang example. Yung ganyang example ng sinasabi na allurements, yung pagbatiningnan ay wala namang masama pagka ginawa ko. Actually, magiging mabuti pa nga sa aking palagay. Ito yung talata nakalulugod sa mga mata at kung tutuusin ay mapagpapapanta sa tao. Di ba parang maganda ang mangyayari? Nakakalugod sa mata, magandang tingnan, at kung tutuusin ay mapagpantas pa sa tao. Yan. So, no harm kung gagawin makakabuti pa daw, pero kasalanan yun. So, basahin na natin yun. Yan yung second point na tayo, the forbidden fruit. Yan. So, ito, classic example, perfect example ng allurements and then temptation. Yan. Forbidden fruit. Genesis chapter 3, sa verse 6. Basahin natin. And when the woman saw the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes,
And the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So ito si Eva at si Adan, yung kinain yung forbidden fruit. So atin itong pansinin mga kapatid, ating himay-himayin. So, makikita natin dito yung allurements and then temptation. So sabi sa Tagalog, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin. So mabuti, magandang tingnan. At nakalulugod sa mga mata. So mukha namang walang masama At kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. So pagka kinain, parang makakapagpapantas pa sa tao. Parang positive ang dating. So yun yung allurement. Yan na, allurement na yan. Pang-akit na na-entice. Yan. Ay pumita siya ng bunga niyon at kinain. So yun na. Na-tempt na siya. Ng kaaway, ng ahas. Yung allurement. Kasi sinabi sa kanya na makakapagpapantas daw malalaman ang tama at mali. Wala namang masama kung ating titingnan o logically parang wala nga namang masama kung kainin. Makakabuti pa nga Yun ay yung sa sarili mong pagkakaunawa. Pero may utos kasi sa kanila ang Panginoon Yun ang na-overlook nila. Hindi nila na consider kung ano yung utos. So tayo din mga kapatid pag tayo may mga desisyonan sa ating buhay, huwag tayong magmadali na desisyonan agad. At i-consider kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol doon. Ano bang aral, ano ba dapat? Tama ba talaga ito ayon sa salita ng Panginoon? Tama ba ito sa mga katuruan ng Panginoong Hesus? So ating i-consider kasi dito may mga kasalanan talaga na natatakluban yun ng allurements Makikita mo maganda naman, tamang gawin. So ito classic example nga nung nakita, sabi, nakalulugod sa mga mata, at kung tutuusin ay magpapapanta sa tao. So yun yung kanyang pagkakakita doon. Pero na-overlook niya na susuway siya sa Panginoon pag ginawa niya yun. So yun yung allurement. Ito isang perfect example na hindi na-recognize. Dahil hindi niya na-recognize yung allurements hindi niya na-resist ang kasalanan, ang sin. Bakit? Dahil sa allurements and temptation. So, ano bang nangyari? Basahin natin yung verse 1. Ano bang sabi talaga nung ahas? Ito na yung verse 1. Chapter 3 verse 1 in Genesis. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, so ito na yung temptation. Did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? O tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? So nakikita natin dito yung yung paggawa ng kaaway. Nabasa natin sa Peter sa binasa natin kanina, 1 Peter chapter 5 verse 8. Talagang yan, nakaabang lang lagi yan. So dito ang naabangan ng leon ay si Eva So sa panahon natin ngayon sa ating buhay bilang mananampalataya, nakaabang pa rin yan sa atin. So dapat maingat tayo. Verse 2 ng Genesis chapter 3. Tuloy natin basa. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Sabi. Verse 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. So yun, dagdagan na huwag daw hihipuin. Tagal, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain, niyaon ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo mamatay. Yan. Verse 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. So yun na. Nagsinungaling na yung ahas. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay.
For God, verse 5, for God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Yun na. So, parang ang tinetempt na siya, yung allurements, magiging mabubuksan daw ang mata, tapos magiging tulad pa ng Diyos, magiging parang Diyos na nakikilala ang mabuti at masama. Kumbaga, parang wala kang negative dun Parang mas makakabuti pa yun sa akin. So, yun yung allurements. Nakahalo doon sa temptation, So, matetempt ka talaga. So, sabihin naman natin, kung ako yun, hindi ko yun kakainin. So, sabihin natin, mas magaling pa tayo doon kay Eva at Adan, So, tayo pinanganak na sa kasalanan, May sinful nature na tayo. So, nakita nyo kung gaano katindi yung allurements. Pag tiningnan mo, mukhang walang masama. Pero, pag ginawa mo na, kasalanan yun. Yan, dito sa verse 5 yung temptation ng ahas. So yung sin is being concealed by allurements. So ginagawa ng ahas na maging enticing, kumbaga appealing. Kumbaga suggesting a positive outcome. Pag ginawa mo to, may positive outcome. So ngayon, anong nangyari kay Eva? Yun na yung ating binasa, Genesis chapter 3 verse 6. Nung nakita ng babae ang punong kahoy na mabuting kanin, yun na, kinain niya na, nakakalugod sa mata, makakapagpapantas. So yun, pumitas siya at binigay sa asawa. So kay Adan, binigay doon sa kanyang kasama, sa kanyang asawang kasama. Yan mga kapatid, yung example ng allurements and temptation, mga kapatid. So sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, tayo ay nasa true church ng ating Panginoon. So, ating ipanalangin palagi, kaya nga watch and pray, na bigyan tayo palagi ng Panginoon ng kakayahan to recognize sin, yung mga allurements, ating makita na yan yung mga pang-akit lang, pang-entice lang ng kaaway, para ma-resist natin yung temptation, So, i-recognize din natin palagi yung ating kahinaan bilang tayo ay mga tao na nasa katawang lupa. Nasa katawang lupa pa. Yan. Tayo ay nandito sa sanglibutan, Tayo ay napapalibutan ng mga sanglibutang tao na maaaring makapag-suggest sa atin ng mga bagay na tayo ay may allurements, enticing, na pag tiningnan natin on the spot, wala namang masama, so gagawin mo. So, ingat tayo sa ganun. Kung ngayon si Eva at si Adan, may perfect equilibrium, wala pa silang sinful nature. Nung nakita nila yung allurements na magaganda, positive, pinili nila na sundin nila yung kanilang sarili. Yan. So, nangyari, they fall, they died spiritually. Namatay talaga din sila doon, spiritually. Tayo pa kaya mga pinanganak na sa kasalanan. Patingin ba natin mas magaling ba tayo dun sa dalawa? Kaya tayo ay nandirito, ay dahil lamang yan sa grace ng ating Panginoon. Grace and mercy, kaya tayo nandito sa iglesyang ito. Kaya umasa lagi tayo sa ating Panginoon pag magagawa tayo ng desisyon, pag may mga nakita tayong kaaya-ayang umaakit sa atin na magkakaroon tayo ng mabuting positive outcome sa tingin natin, atin munang i-consider ang katuruan ng Biblia, ang turo ng Panginoong Hesus, bago tayo tumalon dyan. Kasi pag tinalunan mo na agad dyan, ay kasalanan yan. So we need to recognize kung ito ba ay allurements lang ng kasalanan. So we can resist, So let's continue, mga kapatid. Tayo ay maging dependent from God para ating itong mapagtagumpayan. So, dito tayo sa yan. Okay, dito tayo sa sunod nating kailan na to? Third point. Dito tayo mga kapatid, sumunod sa kung paano na pagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus yung allurements and temptation. Nakita natin.
Kasi ganun ulit yung ginawa ng kaaway, may allurements ulit ng kanyang temptation. So, paano niya ni-recognize, paano na-recognize ng Panginoong Jesus, and then paano niya ni-resist ang kasalanan. Yan, the temptation of Jesus. So, punta tayo sa Matthew chapter 4. Dito rin daw. Matthew chapter 4, simulan natin sa verse 1. Yan, temptation of Jesus. Sabi dyan sa verse 1, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Talaga ang tempter ay yung devil. Verse 2, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward anhungered. Hungry, so gutom. Verse 3, and when the tempter came to him, he said, yan, ito na, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. So, kung ating i-analyze yan, mga kapatid, yung verse 3, mukha namang walang masama, gutom hindi kakain. Pero hindi, anong ginawa ng ating Panginoon? Verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, paano niya na-resist? It is written, by the word of God. So, ibig sabihin talagang dapat ay meron kang heavenly wisdom dyan, dapat nagbabasa ka talaga ng Bible, Kasi yun ang ibinato ng Panginoon pabalik sa manunukso. Ang allurements doon, gutom ka, hindi kumain ka, gawin mong tinapay ang mga bato. Pero hindi, niresist yun ng ating Panginoon. By, it is written, by the scripture, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung napansin nyo, kung paano sinagot ng ating Panginoong Jesus ang temptation ng devil, Word of God ang ginamit ng Panginoon. Yan. Ng ating Panginoong Jesus. It is written, nasusulat. Yan. Jesus analyzed what the devil says at ni-recognize ng Panginoong Jesus ang temptation ng devil. At ang ginamit ng Panginoon ay Word of God. Ni-rebuke niya ang allurement na ipinababatid ng devil. Word of God. So kung tayo may ma-encounter na gano'n, may nagsasuggest sa atin na something na gawin natin, check muna natin kung anong sinasabi ng scriptures patungkol sa gustong ipagawa sa atin nung nagsasuggest. Maaaring yung nagsasuggest na yun ay anak ng talaga, demonyo, devil talaga. Yan. Siya ang ginagamit na tool para ikaw ay matempt. Nagpe-present sa'yo ng mga pang-akit allurements. Kasi nga naman dito, sa binasa natin, gutom ang Panginoon bakit hindi niya gawing tinapay yung mga bato? Pero ang sinagot na ating Panginoon doon sa temptation ng devil, doon sa allurements, ay hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tutuloy natin ang basa, hindi pa tapos yung temptation. Verse 5, then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple. Verse 6, and said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written. So yan na, gumamit na rin ng scriptures, may mga ganan din, na mga mananampalataya daw, mga pastor daw, nagamit din na scripture. Sabi, tuloy natin, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. So dito makikita naman natin, mga kapatid, yung allurement na ginawa ng devil, nag-quote siya ng Word of God.
ng scriptures. Sabi sa Tagalog, at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka. Yan, ano sabi ng devil? Sapagkat nasusulat. Aba, nag-quote na rin. Ano to? Psalm 91, ano? Yan, nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. So, ang ano dyan, nag-quote, Word of God. So, maaring may mga ma-encounter tayo, ano, na magsasabi sa atin ng, ito sinasabi ng Biblia, ganito, ganyan. Pero mali naman yung interpretation, ano. So, again, anong isinagot ng ating Panginoon? Kasi may magsasabi, for example, nawawala daw ang kaligtasan. Sabi yan dito sa ganitong talata. Mali naman yung interpretation. Pero, Bible yung ginamit. Mayroon tayong kakilalang ganyan, nawawala daw yung kaligtasan. Pero alam natin, na if you have it, you never lose it. If you lose it, you never had it. Naniniwala tayo dun sa preservation, doktrina ng preservation ng Panginoon. Kung elect ka, hanggang dulo na yan, hanggang sa ikaw ay kunin niya. Hindi mawawala yung kaligtasan. Kasi nga, gumamit siya ng talata na meron namang binigyan ng maling pagpapaliwanag. So, ito, sinagot siya dito sa verse 7, kung tutuloy natin yung basa, sinagot din ng Panginoon. So, tayo, sasagutin din natin. Ito, sabi sa, ng ating Panginoong Jesus. Yan, so, dito sa verse 7, ang point ko doon mga kapatid, may mga tao din talagang gagamit ng Word of God para susubukang baguhin o i-rebuke yung ating paniniwala. Pero syempre, sagutin din natin ang Word of God. Kasi sabi dito, ng Panginoon sa verse 7, Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Nasusulat din naman, wag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. So ganun talaga mga kapatid, may mga gumagamit din ng Word of God to allure themselves to sin. For example, bigyan ko kayo, yung gumagamit din ng Word of God to allure themselves, from sinning. For example, yung mga LGBTQ, yan, nagko-quote din yung mga yan ng verse, sasabihin, nakasulat sa Bible, God is love. Yan, sasabihin pa ay, yung John 3:16. Yan, tapos sasabihin din ng mga yan, ay, John 3:16, mahal tayo ng, lahat, kahit kami, kahit yung mga ganyang gumagawa ng kasalanan. Yan, tapos sasabihin din ng mga yan, masamang mang-judge ng kapwa, don't judge other. Sasabihin ng mga yun, huwag nyo kami i-judge. O nga naman, may talata yun. May ganun. Pero sasagutin, kaso mali yung kanilang interpretation. Yan. So dahil nga naa-allure sila sa tingin nila, walang masama din sa ginagawa nila, to defend themselves, gagamit din sila ng Word of God. Huwag kami i-judge. Don't judge other. Pero sasagutin din naman natin sila, tulad ng ating Panginoon, na doon sa nagko-quote ng talata na devil, sasagutin din natin ng Word of God. Sasabihin naman natin, nasusulat din, God is a just God. God hates all workers of iniquity. Psalm 5:5. God is angry with the wicked every day. Psalm 7 verse 11. Judge righteous judgment. Sabi mo, wag i-judge. Nasusulat din, judge righteous judgment. John 7:24. Makita nyo, yung interaction, tulad dun sa devil, magpatihulog ka. Kasi nasusulat Ay sabi ng Panginoon, nasusulat din naman, wag mong itetempt, wag mong tutuksoy ng Panginoon mong Diyos. So nakita nyo, yung point natin dyan, yung tao, just to hindi niya nakikita yung kanyang kasalanan kasi gumagamit din siya ng Word of God. Mahal tayo lahat ng Diyos, kahit kami. Ay sabi, God is angry with the wicked every day. Paano yun? Hindi ba wickedness yung ginagawa nila? Yan. So yun yung point natin dyan. Mga kapatid, kung paano napagtagumpayan ng Panginoong Jesus yung
allurements and temptation by the Word of God. Pero may gamit din ng Word of God, Bible verse, pero mali naman ang paliwanag. Yan. So, tuloy natin. So, kawawa yung mga ganong tao, nagko-quote ng Bible verse para i-justify ang kanilang paggawa ng mga kasalanan at kasuklang-suklam sa Diyos. Abomination yun sa Diyos eh. Yan. Kung kala mo, basta kapag nakapag-quote ng Bible verse, tama na agad sila, natatanggapin ng Diyos ang kanilang wickedness. Yan. So, mali, So, tuloy natin, verse 8. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain. Matthew chapter 4 verse 8. And sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Yan, nakita yung mga kahirayan, and the glory of them. Verse 9. And said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. So again, mga kapatid, nag-present ulit ang devil ng allurements and temptation, kay Jesus Christ. Nakita niya yung, parang magpo-fall down lang at mag-worship, lahat na nung kingdoms of the world, ibibigay daw. Anong sinabi na ating Panginoon? Paano siya sinagot? Anong ginawa nating Panginoon? Sa verse 10, basahin natin. Then said Jesus unto him, get thee hence, Satan. Be gone, Satan. Simasalin. Ano ginamit? Word of God, Scriptures. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Yan. So, Word of God pa rin, Scriptures pa rin ang ginamit natin, Panginoon. Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yan. And for the third time, during Satan's temptation and presenting mga allurements, enticing words, mga kamangha-mangha, kaakit-akit na bagay, allurements. Word of God lamang ang ginamit ng ating Panginoong Jesus. Una, to recognize na yung pinapresent sa kanya ay sin. And also, Word of God din ang ginamit to resist, Satan. Kasi verse 11, sabi, then the devil leave him. Yun. Umalis na. Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo. And behold, angels came and ministered unto him. So, nakita natin mga kapatid. May mga magpe-present talaga sa atin ng mga bagay, magsasuggest, magtuturo, na ang dating ba ay walang masama, tama, ang outcome ay magiging makakabuti sa iyo. Pero mag-iingat tayo palagi, meron din diyang nagamit ng Word of God, pero mali naman ang interpretation. So, syempre, ang pangsasagot lang natin ay Word of God din. Kaya nga, watch and pray, magpuyat meaning nun ay mag-aral. Ating maging delight, ang pagbubulay-bulay palagi ng salita ng Panginoon. Yan. So, ang konklusyon natin, mga kapatid, kung hahayaan lamang natin na tayo ay dedepende sa ating sariling paraan, sa ating sariling mind, sa ating sariling puso, sarili nating desisyon para ma-recognize at ma-resist ang sin, that is not a wise thing to do. Bilang mga tunay na mananampalataya, dapat pa rin tayo ay dedepende kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang prinsipyo ng Biblia, kung ano ang mga katuruan ng ating Panginoon. So minsan talaga may mga dumadating na sitwasyon o pagkakataon na kapag tiningnan natin ay mukha namang walang masama, harmless kumbaga, kapag ginawa natin. Pero sabi sa Proverbs chapter 14 verse 12, basahin natin yan. Nadating talaga yun sa atin eh. Minsan talaga pag tingin natin mukhang okay naman to wala namang masama pag ginawa. Pero ating alalahanin yung sabi dito sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way which seemeth right unto a man,
but the end thereof are the ways of death. Kasi nga sabi sa binasa natin, pag sin, inalagaan, it will bring death. Yan. Mapapahamak lang pala tayo, ano. Sa tingin natin, okay sa atin, maganda ang outcome, positive. Pero hindi natin alam, dumepende tayo sa sarili nating decision making, ano. Hindi natin kinonsider kung anong tinuturo ng Biblia, kung anong katuruan ng ating Panginoon, kung ano yung ating mga doktrina. Yan, mapapahamak lang pala tayo. Dahil sa pagdepende natin sa sarili nating pamantayan. Ano, delikado yun pag ganun. So dapat lagi nating alalahan kung ano ba yung pamantayan at itinuturo ng Panginoong Hesus, ano, sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Gawin nating halimbawa palagi ang ating Panginoong Hesus, ano, tularan natin siya sa mga panahon ng temptation ni Satanas ng kaaway. Dapat ay tayo ay aware, ano, consider natin lagi ang kung ano ang nasusulat. It is written, ano. So nawa ay makasumpong tayo palagi ng biyaya, ano, mga kapatid. Bigyan tayo ng sound heart, sound mind, ano, ng Diyos upang magkaroon tayo ng kakayahan to recognize and resist sin. Para makita natin ng maliwanag yung allurements and temptation ni Satanas upang ating maiwasan. Kasi nga sabi natin, allurements, pagtingin natin on the top, okay. Hindi natin kinonsider ang kung anong turo ng Biblia, so delikado yun. Maaring tayo ay bumagsak sa temptation ng kaaway. Mabigyan tayo palagi ng Diyos ng heavenly wisdom and knowledge, ano. Sabi nga, be watchful, be vigilant, and always pray, ano, mga kapatid, na tayo ay palaging gabayan ng ating Panginoon. Yan. So ito, basahin din nga natin to, last verse natin. Proverbs, pa rin tayo, chapter 4. Basahin natin. Proverbs chapter 4, sa verse 14. Kasi may mga tao talagang ginagamit ng kaaway din minsan, ano. So ating iwasan. Yan. Proverbs chapter 4 verse 14 and 15. Enter not into the path of the wicked. So recognize mo para ma-resist mong sin. And go not in the way of evil men. 15. Avoid it. Once na na-recognize natin, avoid it, ano, mga kapatid. Pass not by it. Turn from it and pass away. Kahit pa ba napakaganda sa tingin mo ng mangyayari sa'yo, no? Kikita ka ng milyon-milyon, ganun-ganon. Pero alam mo namang kasalanan. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. Merong babaeng mapang-akit, ano, yun sa mga tinalaki natin last Sunday, ano, ganun. Sigurado ka walang makakaalam, ano. Wala namang makakaalam, walang makakakita. Go na. Alalahan natin, iwasan natin, i-recognize natin, huwag tayong dumepende sa sarili natin decision making. Ano, mga kapatid, recognize and resist sin dahil maraming allurements and temptation ng kaaway. Ayun po, ano, mga kapatid, may God bless na message in our heart. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Tayo po ay lumuhod. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, ang mga nasa langit. Maraming salamat sa inyong naging mensahe sa aming umaga. Mga po aming Diyos ay ito ay manatili sa aming mga puso at isipan. Mga po ay magamit namin itong heavenly wisdom na ito aming Diyos upang kami ay maging handa upang ma-recognize po ang kasalanan on the spot at aming itong ma-resist. Ito lamang ay sa pamamagitan ng inyong biyaya aming Diyos, sa pamamagitan din po ito ng inyong mga salita na aming pinag-aaralan, pinagbubulay-bulayan ng Diyos. Aming pagdalangin, palagi niyo po kaming lagyan ng desire aming Diyos na magpuyat, mag-aral aming Diyos, magbulay-bulay ng inyong mga salita at lumago kami spiritually aming Diyos
upang ang mga ganitong allurements and temptation ng kaaway ay aming maiwasan, aming mapagtagumpayan ng Diyos. Nawa po ay aming palaging alalahanin kung paano nagtagumpay ang aming Panginoong Hesus sa temptation ng kaaway. Nawa ay inyo pong loobin namin Diyos na kami pa rin po ay inyong i-adya sa ganitong mga tukso ng kaaway. Ngayon po inyong loobin namin Diyos, nawa ay tulungan niyo din po kami upang ito ay mapagtagumpayan, upang kami ay lumago spiritually. Amin Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe. Nawa po ay naging pagpapala ito sa bawat isa sa mga kapatiran at din sa mga tagapakinig. Nawa po amin Diyos ay maging equip kami, handa, at maituro din po namin ito aming Diyos sa iba. Nawa po aming Diyos, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay ingatan niyo po ang bawat isa. Ihatid niyo po ng ligtas at mapayapa sa kanya-kanyang tahanan. At mamaya po hapon, nawa po ay magkasama-sama pumuli kami sa panghapong pananambahan. Amin din po inaalala ang Pastor Norman na ihatid niyo po mamaya sa kanyang pag-uwi dito sa kanilang tahanan na naligtas at mapayapa. Siya po yung aming makasama mamayang hapon sa hapong pananambahan. Hindi po aming Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe. Tunay po na kaibuti po ninyo sa inyong mga anak. Maraming salamat. Inyo po'y palaging gabayan, turuan at palalahanan ng inyong banal na Espiritu. Ito ba aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Hindi po, magandang umaga po. God bless.